parang ang lungkot mo? Nababawasan tuloy yung kagandahan mo eh. Nalulungkot kasi ako. Hindi ko na makikita si Mando. Kaya mula ngayon, babago na ako. Alam mo bro, masaya ako na natuto ka na sa mga pagkakamali mo. Pero kung kailangan mo ng tulong ko, andito lang ako. So, how's that, Carlos? It's fine. Wala ka na dapat ipag-alala. Why you didn't tell me about that? Hanap ako ng hanap sa'yo. Wala man lang nagsabi sa akin ng mga nangyayari. And when I called you, gustong-gusto ko talaga puntahan ng si Dad nung malaman ko na he's sick. Ano sabi mo? Wag na, di ba? I'm so worried that time. Ate, can you just please stop? Magaling na si Dad. Huwag natin pag-usapan yan. Sino siya, ate? By the way, Carlos, he's Tomas, ang bago nating tagapagluto. Tomas, si Sir Carlos mo, my brother. Yes sir, at your service. Ate, nawala lang ako. Ang dami na nagbago. What happened, ate? Carlos, since nandito ka rin naman, I'm going to tell you everything that happened while you're not here. So ano nga, ate? Nasaan yung iba? You mean Mando, Wilma, and Wendy? Yes. And where is my personal maid? Sabi mo, ate, wala na si Bebang. What happened? Carlos, you know, this is about Sam. Sam? Ano namang kinalaman ni Sam sa pagkawala ni Bebang, ate? Don't be shocked, but she did something terrible to Bebang. Ate, tell me, please. Buong akala ko sobrang bait ni Sam. I can't imagine she did such a thing like that. I'm so disappointed. What? Ano bang ginawa niya? Carlos, do you still remember the night that we caught Bebang na ninakaw niya yung wallet ni Sam? Yes, ate. I remember. So dahil doon, tinanggal ko na si Wendy at Bebang. What? Tinanggal mo si Bebang, ate? Akala ko suspended lang siya. Carlos, wait. I'm not yet done talking. Ang dami mo pang malalaman. Sam used Wilma to set up Bebang. And even me. Nagulat ako at nalito ko sino mga paniniwalaan ko. Pero you know, walang sekretong hindi nabubunyag. Narinig ni Mando lahat ng pinag-usapan nila Sam about sa ginawa nila kay Bebang. I have the evidence. And I have a copy of it. Do you wanna hear it? Like what we planned na ilagay ni Wilma yung wallet ko sa bag ni Bebang para matanggal siya. At nangyari naman. Hi, Mari. Chad? Carlos? Kailan ka pa dumating? Oh, Chad! Carlos just arrived last night. I'll let you two talk. Bro, alam mo ba yung nangyari dito sa bahay? You mean yung pagkawala ni Bebang? At first, wala din akong alam. But I already heard sa ate mo. Nito lang. Ate ko? So you mean naikwento niya na sa'yo? Yes, I told you. Nung tumatawag ako sa'yo na dinadalo ko yung ate mo. Oh, I see. Thanks, bro. No problem. Kahit ako hindi rin ako makapaniwala na magagawa yun nila, Sam. Isipin mo naman, matagal na natin sila kakilala. I can't even imagine, bro. Pero nadinig ko mismo yung ebidensya eh, kaya naniniwala ako. Maybe she has other reason kung bakit niya nagawa yun. Hindi ko na siya makilala sa ginawa niya, bro. Bro, I think you and Sam need to talk. By the way, why you're so affected sa pagkawala ng mga maids niyo? Hindi yata yun yung Carlos na nakakilala ko. And don't tell me na nagkakagusto ka na sa personal maid mo. Silence means yes. Do you wanna drink, bro? Let's go.
Oo, Wendy. Alam mo naman na hindi ako pwede nang walang trabaho. Na-excite na nga ako eh. Siguro ang dami nagbago sa mansyon, no? Oo, babes. Dami na talaga nagbago. Pero, pansin ko, wala ka mo si Sir Carlos. Pero, babes, naalala mo yung kininto ko sa'yo, yung bagong kusinero. Okay lang naman na wala si Sir Carlos, Wendy. Ang mahalaga, nakabalik na tayo sa trabaho natin. Pero kasi, kung kailan siya bumait sa akin, doon naman siya biglang nawala. Huwag mo na kasi i-deny sa sarili mo. Obvious na. Huwag mo bigyan ng mali siya yung sinabi ko, Wendy. Ikaw talaga. Sige na nga. Basta ako, lalo akong ginanang pumasok sa araw-araw. Ayan ka na naman, Wendy. Baka hindi ka na naman makapag-focus sa trabaho mo niyan. Matanggal ka ulit. Grabe ka naman. Hindi lang kasi mawala sa isip ko, sinabihan niya akong maganda. Maganda ka naman talaga, Wendy. Kaya madami pang magkakagusto sa'yo. Yung wala kang kaagaw. Alam ko naman talaga, babes, na maganda ako. Tsaka, alam ko naman din yung taken na siya. Tsaka, wala akong balak agawin siya. Lalo na si Wilmang jowa niya. Ha? Si Wilma? Paano nangyari yun si Mando yung gusto niya? Iwan ko. Nawala din kasi ako sa mansyon. Kaya di ko rin alam yung mga nangyari. Tsaka, long story. Ay basta, Wendy, wag ka na doon. Kay Wilma na pala siya. Ayoko nang magka-problema tayo ulit ngayong okay na tayo sa trabaho natin. Oo, babe. Pipigilan ko hanggang kaya ko. Tsaka, hindi naman ako marunong. Ayoko kaya maging kabit. Oh, Totoy. Ginabi ka na? Oo nga, Toy. Saan ka galing? Ah, Ate Bebang, may sasabihin nga pala ako sa iyo. May good news ako sa iyo, ate. Ano yan, Totoy? Sa mukha mo pa lang mukhang maganda nga yung ibabalita mo. Siguraduhin mo lang good news yan, Totoy, ha? Baka sakit na naman sa ulo ng atin mo yan. Chill ka lang, Ate Wendy. Ate Bebang, ito na ang good news ko. Ano ba yon, Toy? Ate Bebang, yung tropa ko kasi niyaya ako eh. Saan ka na naman niyayaya, Totoy? Nak, Diyos ko! Sabi na nga ba, di ka pa rin nagbabago? Sakit ka talaga sa ulo ng ate mo. Ano ba, Ate Wendy? Napaka-judgmental mo naman. Pwede ba patapusin mo muna ako? Yun na nga, Ate Bebang, may good news ako sa'yo. Magkakaroon na ako ng maayos na trabaho. Yun nga lang. Okay lang ba sa'yo na magtrabaho ako? Sa totoo lang, Tutoy, ang gusto ko talaga makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Pero kung maayos at mapapabuti ka naman dyan sa trabaho na papasukin mo, okay lang sa akin. Ate, alam ko naman yun eh. Hindi naman to pang matagalan. Gusto ko lang naman tumulong sa'yo at tumayo sa sarili kong paa. Pero syempre, gusto ko pa rin makapagtapos para man lang makabawi ako sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Maganda nga yan, Totoy. Ipagpatuloy mo lang yan. Tsaka, wala namang masama kung susubukan mo. Masaya ako, Tutoy, na makitang may pagbabago sa buhay mo. Salamat, ate. O siya, babe. Uuna na ako. Napasarap na ako ng tambay. Tsaka, lumalalim na din ang gabi. Baka hinahanap na ako ni Kuya Pedro. Mauna na ako sa inyong dalawa. Ingat ka, Wendy.